Good morning! Magandang araw sa inyo mga ka-idol. George Quijano here, the car loan expert. Alam kong marami sa inyo dyan ay nag-aabang ng aking new videos, especially auto loan. Good timing mga ka-idol dahil kung nanonood ka na ngayon, napanood mo yung aking previous videos sa aking YouTube channel, bakit hindi mo pa i-subscribe? Hit the notification bell at i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Ngayon, meron tayong magandang topic mga ka-idol and I'm sure magugustuhan po ninyo ito. Lalo na kung kayo po ay into buying po ng bagong sasakyan. First time car buyer at interesado po sa mga latest promos. At ang title po ng ating content ay Wise Buying Auto Loan In-House Financing. Marami na ako nakita nag-o-offer ng dashcam sa social media. Para sa akin, pare-pareho lang naman ang features. Pero naghahanap talaga ako ng legit na features mga ka-idol. Yung tipo bang ako lang ang meron nito sa buong Pilipinas. At ito ang ipapakita ko sa inyo mga ka-idol. Lenovo M8 Plus. So, kilala niyo naman kung ano ang quality ni Lenovo, di ba? Ngayon, gusto niyo malaman ang kanyang features, meron siyang 2K resolution, super night vision. At hindi lang yan mga ka-idol, naka-wifi na rin ito. Ngayon, kung gusto mong malaman kung saan ito mabibili, dito lang sa Quality Dashcam Philippines. Lalagay ko ang link dito para i-follow niyo mga ka-idol. Marami po sa atin dyan ang walang alam pagdating po sa in-house financing. Sa mga promos, okay? So, we have 3 promos mga ka-idol. Unang promo coming from the dealership, pangalawang promo is sa planta, pangatlo is sa bangko. So, paano mo ma-identify kung ito ay dealership, planta, or bangko? Mostly kapag dealership, ito yung mga nakikita po natin sa social medias gaya ng Facebook, Instagram, or TikTok generated by agents. Ito yung mga nakikita po natin, low down, zero down, more free items, walang approval, kaya kung ipa-approve, kaya kung magicin ng iyong application. Ito yun. Pero hindi nangangako dito ang car dealer, kundi ang iyong ahente. Kaya mag-ingat ka mga ka-idol. Okay, pangalawa naman is planta. Ito yung mga nakikita po natin na big discounts, ayan, may mga parapol, ito yon idol. Pagdating naman sa bangko, ito yung mga nag-o-offer ng zero interest, free shuttle mortgage, free insurance. Ito yon idol. So, paano mo malalaman? Siyempre, kay The Car Loan Expert. Magtanong-tanong ka rin dahil sometimes, updated din tayo mga ka-idol. Pero kapag sa inyong ahente, matik na yan, in-house financing na kayo dadalhin. Dahil nandito po ang income. Okay? So, ganito yan mga ka-idol. Karamihan sa atin ay walang alam pagdating po sa in-house financing, especially yung mga promos. Okay? So, when it comes to in-house financing, ano ba ang iniisip natin? Of course, pupunta tayo sa mga car dealership. Mag-i-inquire tayo sa mga kursunada nating unit. Bibigyan tayo ng price list, ipapakita sa atin yung mga features, and then, ikikwento sa atin yung mga latest promos nila. At kapag na-hook up tayo, that's the time na mag-a-apply tayo. Then, magbibigay tayo ng reservation as commitment. So, never place reservations kung hindi ka naman committed sa unit na kursunada mo. Never place reservations kung marami namang unit. Di ba? Dahil kapag nag-place ka ng reservation, that means ikaw ay committed na sa iyong ahente at sa unit na kukunin mo. Okay? Mas maganda kung ikaw ay approved na. Dahil dito mo ma-identify kung ito na ba talaga yung unit na kukunin ko. O baka naman magbago ako ng isip. Baka stop buying or mag-ibang brand na lang ako dahil may mas magandang offer sa iba. So, yung promo na nakikita po natin sa mga social media ay naka-based po yan sa brand at dealership. Sometimes, yung promo ni ganitong brand, ganitong branch ay magkaiba po sa kabilang branch. Meaning, same brand, different branch, magkaibang promo. Depende na lang kung ito ay under sa iisang umbrella. Pag sinabi mong iisang umbrella, iisa lang ang may-ari. So, sometimes,
pareho ang promo. Pareho po ang rate na ginamit sa inyong monthly amortization. So, ganun yon mga ka-idol. Okay? So, in-house financing, sino ang magpapacilitate ng inyong unit? Si car dealership. Sino ang magpapacilitate ng inyong mortgage? Si bangko. So, ibig sabihin, once na nag-apply po kayo niyan, ipapasa po yan ni ahente sa mga accredited banks. So, not all ay accredited po ng dealership. Not all banks. Mostly mga major banks lang. Gaya ng PS Bank, BDO, BPI, East West, yung mga ganun. China Bank. So, pag pumunta po kayo sa car dealership, tanungin po ninyo ang inyong ahente kung ano yung mga accredited banks nila. Maybe, ikaw ay depositor sa mga accredited banks nila. At yun po ang advantage ninyo na kayo ay ma-approve. Possible ma-approve, pero not guaranteed approve. Okay? Dahil nagdidepende po yan kung ikaw ay good depositor at wala kang tama sa CMAP. Okay? Gaya ng credit card, issuing of bouncing checks, or may utang ka sa ibang part ng housing loan nila. Yung mga ganun, idol, or nahatakan ka ng sasakyan. Yun mga ka-idol. Yun po yung mag-hurdle sa inyo na hindi po kayo ma-approve. So normally, once na nag-apply po kayo ng auto loan sa car dealership, it will take around 2 days to process. Po-process ngayong umaga, bukas may tatawag sa'yo, malalaman mo na rin same day. Yun po yung pinakamabilis. Sometimes 3 days, sometimes 1 week, maximum of 2 weeks. Pag umabot po ng 2 weeks yan, definitely may problema ang iyong application. Definitely may isang bangko na nag-denied na sa'yo. At pag umabot po yan ng more than 2 weeks or 3 weeks, ibig sabihin, ang inyong application ay nilalako na ng inyong ahente. So ano yung ibig sabihin na nilalako? Pinapaprocess pa sa ibang bangko na hindi pa humawak ng inyong account. Yung akala niya na hindi pa humawak ng inyong account. Now, which hindi na pinansin dahil may nakita ng records coming from the previous bank na nag-CI. So, once na may nag-CI na sa iyo na isang bangko, dalawang bangko, unang call, wala nang next call, or dalawang call, walang nag-ocular CI, definitely decline. So, kung may dalawang call, may nag-ocular CI, maya-maya lang or tomorrow, meron ka ng results. Meron ka ng approval. Kapag hindi ka na pinalo up ng iyong ahente, that means may possibility na denied ang iyong application. So, kung kailangan mong maliwanagan or malaman kung ano ang status ng inyong application na hindi kaya i-evaluate ng inyong ahente, ilapit mo dyan kay The Car Loan Expert. Okay? So, ganun yun mga ka-idol. So, once na ito ay in-house financing, okay, si dealership po ang magpapacilitate ng inyong unit. Okay? So, hindi po ganun kadali or basta-basta po ang pag-purchase ng ating unit. Sometimes, yung mga in-applyan nating unit ay hindi readily available. So, I advise you to ask your agent if the unit that you apply is readily available. May unit on hand, nasa dealership or nasa yarda, or incoming. Kung incoming yan, you have to ask your agent when at ikaw ba ang nasa queuing. Ikaw ba ay mabibigyan this month or next month? Dahil sometimes, too aggressive yung ating mga ahente. Aggressive in a way na hindi tayo mag-back out. That's why they were asking reservations para yung commitment nandun na. Kumbaga, instead na sila ang magpa-follow up sa iyo, ikaw ang magpa-follow up sa kanila kung ikaw ba ay approve o makakakuha ng unit this month. Ganon ang power ng reservation. Kaya, before kayo mag-place ng reservation, make sure meron ka ng approval.
make sure meron kang unit. Dahil kung wala yung dalawang yun, definitely wala kang tatamaan. Okay? So once na may approval ka na, idol, ito na yung moment na pwede kang maghagil sa iyong ahente. Pwede kang mag-ask ng lower down payment, or sabihin natin, tapatan mo yung kabilang dealership. Kasi sometimes, may mas magandang offer yung kabilang dealership. Same brand pero magkaiba ang dealership or branch. So sometimes ganun, idol. Ngayon, kung may nakita kang mas magandang offer doon sa kabila, pwede mong ihagil dito sa previous mong kausap. Baka kaya mong tapatan nito. Okay? Bakit ko sinabing wise buying, idol? Since na ito ay in-house financing, ibig sabihin, mababa ang down payment or zero down payment, pero mataas ang interest. Normally, nag-average ito ng 2,000 up to 5,000 ang difference ng monthly versus bank. So, ibig sabihin, mas mataas sila by 2,000, 3,000, or even 5,000 monthly versus sa bank. Sa bank, mataas ang down payment, bayad lahat ng ancillaries gaya ng insurance, shuttle mortgage, whereas sa dealership ay libre lahat, subsidized lahat. Bakit sila nag-come up sa mababang down payment? It's because may mga discounts ang car dealership, planta, at sa bangko. So, ito ay coordinated na sa bangko. Meron na silang internal agreement to come up this promo. Okay? At ito ay hindi applied po sa lahat ng dealership. Doon lang kung saan ka nag-inquire or nag-apply. Okay? So, may chances na mas mababa yung iba. Pero, saka ka pumunta doon kung ikaw ay may approval. Dahil kung wala kang approval, walang sense ang iyong i-scout sa ibang car dealership. Okay? So, ganun yung mga ka-idol. Get it the lowest down payment. Zero down payment, much better. Bakit, idol? Bakit ko nire-recommend sa inyo yan? Dahil mataas ang interest. Second, pagdating sa point na kayo ay ma-past due, okay, let's say, 2 months, 3 months, matik na yan, idol. Ang inyong papers ay ipo-forward ni bangko sa third party, lalo na kung kayo po ay uncontactable. So, what do you mean by that? Tinatawagan kayo ng anonymous number pero hindi mo sinasagot, not knowing bangko na pala ito, to follow up your amortization, collections, idol. Ngayon, kung wala silang ma-follow up sa mga numbers na tinatawagan nila sa inyo, that's the time, pagdating ng 2 months, ika-3 months, ang inyong papers ay nasa collections na ng remedial. Itong third party. So, pagdating ng ika-3 months, may magpapakita na or may tatawag sa iyong mga repossessors. At kapag umabot ka ng 2 to 3 months, mahirap nang i-retrieve yun. So, meaning, as long na ikaw ay hindi mayaman, as long na ikaw ay empleyado, mahirapan ka na i-retrieve ang iyong 2 months, 3 months past due. Why? Dahil meron itong interest na 5% sa iyong monthly amortization plus yung iba pang penalties mo. So, kung binayaran mo ito, hinabol mo ito ng gradual, meron ka pa ring utang. So, magpa-pop up pa rin yan sa kanila na ikaw ay may utang at definitely magiging red flag ka na sa kanila. At ito na yung time na kukunin ang iyong sasakyan. Ngayon, ayaw mong ibigay because marami ka nang nabayad na monthly, okay? May sentimental value na sa'yo, kaya medyo mabigat sa ating damdamin ang mawala tayong sasakyan. Mabigat sa damdamin natin ang makita ng ating relatives, kapitbahay na wala na tayong sasakyan na i-flex. Di ba? So, ganun yun mga idol.
Para hindi ka ma-hurt, idol, get the lowest down payment as possible. At huwag kang kukuha ng mga top of the line na unit dahil yun ang mas malaking chance na hindi ka makabayad. Kunin mo lang yung entry variant or middle variant, yung tipo bang kaya mong monthlyhan. Ano ba yung pinaka-ideal monthly? 9,000, 12,000, maximum of 15,000. Kapag ikaw ay empleyado at nagre-range ang iyong monthly ng 18 to 20,000, magdasal ka na, idol. Dahil kahit kaya mong bayaran yan, darating at darating sa point na mahihirapan ka na mag-monthly. Kapag dumating yung point na terminate ka sa trabaho, na retrench ka, na demote ka, or nalipat ka, mas mababang posisyon, okay, di ba? Malita yung sweldo, or nagkasakit ka, na bedridden ka, na-hospitalize ka ng malaking bill, may nangyari sa pamilya, may namatay sa pamilya, may na hospital sa pamilya, nalugi ang maliit na negosyo, yun mga ka-idol. Mahihirapan ka ng i-recover yan. At I do not suggest na umutang ka ng pera para habulin mo ang mga ito. Dahil nagre-require ng interest yung mga uutangan mo. May utang ka na sa panghabol mo sa iyong unit, may utang ka pa sa iyong unit. Dahil kahit habulin mo yon, pagdating ng point na na-past due ka uli ng another month, magpapakita na naman sila uli. Or sometimes they will not allow you na i-keep mo yung unit. Kailangan mo i-surrender for redemption. So may mga corresponding banks na nag-offer ng redemption. Gaya ng PS Bank, TFS, nag-offer sila ng ganon. 10 to 15 days lang para i-recover mo ang unit. The rest wala na. Ngayon, kapag nahabol mo yon, kailangan mo magbayad ng at least 3 months 2 to 3 months advance para ma-recover mo ang unit. At kukunin mo sa kanilang yarda. So, medyo matrabaho, madugo, idol. Kaya I do not suggest na you go for a higher down payment kapag in-house financing. Go for a low down payment. Bakit? Kahit mag 15% ka, 20% ka versus 30% na ida-down mo, na which is mag-shell out ka ng malaking pera. 1,000, 2,000 lang ang difference ng inyong monthly. Kahit mag 30,000 ka, 30% ka pa. Okay? So, kung kaya mong magpa-approve ng 15%, 20%, go for it. Kung kaya mong magpa-approve ng zero down payment, go for it. Dahil kapag dumating sa point na ikaw ay mahirapan mag-monthly, nagpa-past due ka, at least kaya mong tanggapin na kaya mong i-let go ang iyong sasakyan. Kesa mahirapan kang i-let go dahil naglabas ka na ng malaking pera. Nag-monthly ka na for how many years, or even malapit nang matapos na kapahatakin. Sobrang sakit sa damdamin. Kaya I really suggest go for a low down payment or zero down payment para kung sakaling i-let go mo sa sasakyan, parang nirentahan mo lang ang iyong sasakyan. So mind you mga ka-idol, once na na-pass due ka ng 3 to 6 months, that's the time na hatakin ang iyong sasakyan. Normally, 6 months mga ka-idol. So, you have ample time. So, kung hindi mo na kayang bayaran yan, let go mo na. Okay? At wag kang mangangarap ng sobrang mahal na sasakyan dahil mahirap mag-maintain ng sobrang mahal na sasakyan. Kung bibili ka ng sasakyan, make sure na kayang i-accommodate hindi buong pamilya. Yung kaya lang isakay. Let's say, kailangan ko lang ng 5 seating capacity. Although malaki ang pamilya namin, pero normally ang sumasakay lang naman dito, 2 to 3 persons lang naman or 4 persons. Pero hindi naman laging dala ko ang aking buong pamilya. So be practical mga ka-idol at make sure na matipid sa gasolina ang kukunin mo. Dahil kung mataas ang iyong monthly, matakaw sa gasolina, walang pyesa, problema yan, idol. Problema yan sa side mo, lalo na kung meron ka pang claims sa insurance. Okay? So, yan ang advice ko sa inyo mga ka-idol. Wise buying for auto loan in-house financing is low down payment or zero down payment. Average unit variant lang ang kunin mo. Huwag kang
top of the line. Dahil kapag dumating yung point na ikaw ay nahirapan mag-monthly, tapos ka na mga ka-idol. Mind you, marami na ako nakausap na mga negosyante, empleyado, or even OFW. Marami silang mga masasalimuot na experiences. And I don't want you to be part of that mga ka-idol. Kaya nandito ako para alalayan ko kayo, para maganda or smooth po ang pagkuha po ninyo ng bagong sasakyan. Kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko ang second hand na sasakyan. Bakit? Wala na akong mamantlihan, idol. At kapag nagsawa ako, ibibenta ko na lang, i-dispose ko na lang. Then I'll get another one. Kumita pa ako. Tama ba ako? O, di ba? Okay. So, thanks for watching this video mga ka-idol. Suportahan nyo po ako sa aking mga social media accounts, sa aking mga Facebook Reels mga ka-idol. Malaking tulong po ito para sa akin. At kung naghahanap po kayo ng second hand na sasakyan, ilapit nyo sa akin, okay? Kung kayo po ay gustong magbenta ng inyong personal car, ilapit nyo pa rin sa akin. I have a trusted buyers here. Goodbye tayo mga ka-idol at hindi ko po kayo babaratin. At huwag nyo rin akong babaratin. Okay? Thank you mga ka-idol.